kasagutan na siguro yung ating physical appearance, yung ating pananamit, di ba? Maaaring pinaplansya na natin ito before tayo pumunta, no? Bago tumating o sumapit yung araw ng unang araw ng San Linggo. Diba? Ganun din naman sa typical na ating buhay, di ba? Kapag tayo po ay nagtatrabaho na, inihahanda natin yung ating mga susuotin at yung ating mga dapat gawin sa trabaho, inahanda na natin yung ating sarili. No? At gusto kong sabihin na ganun din sa ating pag-attend o pagpunta dito sa ating sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Ito pong lesson na ito ay makakatulong sa atin kung paano tayo maghanda. Paano natin nihahanda ang ating sarili sa tuwing tayo ay sasamba sa Kanya. So when we talk about pagsamba, alam ko pong malawak or malalim na usapan. Ngunit ang aking tinutukoy yung ating pag-attend tuwing unang araw ng San Linggo na kung saan ginaganap natin yung utos na alalahanin yung kamatayan ng ating Panginoon. No? Kaya po, sa umaga ito yung aking pinamagatan na examine yourselves or examine ourselves. Na sinasabi ko nga po na ito'y isa sa ating dapat pinagtutunan ng pansin or ating paghahanda sa ating mga sarili. Sa tuwing tayo ay gaganap or haharap sa Diyos, ating pagsamba. Na ating saliksikin ang ating mga sarili. O, katulad nga po ng sinasabi sa Romans chapter 12, no, na ating inihahandog ang ating mga sarili bilang buhay na hain, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. No, isa ito sa ating dapat gampanin o ating duty. Ngayon, ito pong salitang examine ourselves or examine yourselves was mentioned twice in the book of Corinthians, sa 1st and 2nd Corinthians. Yan po ay ating mababasa sa 1st Corinthians and 2nd Corinthians. No? Ang unang-una po doon sa 1st Corinthians chapter 11 verse 28, ang sabi po dyan, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Hindi basta sinabi dyan na let him eat the bread and drink the cup. Bago po sinabi yon, meron po nang sinabi. Meron ka mo ng duty dapat gawin bago uminom, bago kumain at uminom ng tinapay at takas ng tupas. Ang sabi dyan, let a man examine himself first. Doon naman sa pangalawa, sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Yun din po. No? Wait. Kung gusto nating malaman if our faith is genuine, whether we are in faith, diba? Examine yourselves. Sabi ko doon sa pangalawang sulat. Now, sa pag-proceed natin sa ating discussion, alamin muna natin bakit tayo binibigyang tsansa o why are we encouraged or why does God allow us to examine ourselves. Yun muna yung ating bigyang sagot. Now, why are we encouraged or why are we allowed to examine ourselves? Bakit tayo binibigyang pagkakataon na saliksikin yung ating mga sarili? So, number one, nilagay ko dito, God allow us or let us to repent and correct ourselves so we will not need to discipline us. Basahin natin yung nasa 1 Corinthians chapter 11 verse 31 to 32. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Kung inuhusgahan na natin yung ating mga sarili, ginahatulan na natin ang ating mga sarili, hindi na tayo hahatulan pa. But when we are judged, kung tayo ay hinatulan, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Ang linaw po na sinabi na kung ating hinahatulan na, o ating sinasaliksik na yung ating mga sarili, ating kinokorek yung ating mga sarili, hindi na tayo hahatulan pa. But when we are judged, kung tayo naman ay hinahatulan, that's
chasten of the Lord. Yan ay pagdidisiplina ng Diyos. No? Bakit? So that we should not be condemned with the world para hindi tayo mahakulang kasama ng sanlibutan. Kung hindi tayo magpapasaway pa sa Diyos, kung sakaling hindi natin ginawa ang pagsasaliksik sa sarili, hindi natin hinatulan ng ating mga sarili, or hindi natin kinurek, hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, God will chasten us. So, we will condemn together with the world. Kung hindi pa tayo magpapasaway. So, yun yung worst na maaaring mangyari sa atin. Pangalawa po, because you are the one who knows yourself best. Let's read 1 Corinthians chapter 2, verse 11. Andun lang naman tayo sa book of Corinthians. Sabi dito, for who knows a person's thought except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. So, ang konteksto po niyan, no, yung mga bagay na spiritual, sabi doon na hindi na nalalaman o nakikilala ng lahat ng mga tao, sabi diyan, no one knows the thought of God except the Spirit of God. Yun yung ang teksto diyan na ang Diyos ang naghahayag ng mga spiritual na bagay sa tao. Pero gusto natin kunin yung sinasabi dito ang karunungan na at katotohanan na who knows a person thought except their own spirit within them. Na sino bang nakakakilala sa sarili nyo? Diba? Di ba kayo rin naman? Kaya po, kung sino man yung dapat humatol, walang iba, kundi yung sarili. Maaaring hindi naman kita mahatulan, hindi mo rin masasaliksik o mahatulan yung iyong kapwa sapagkat hindi mo naman kilala yung kabuuan niya. Maaaring meron lang akong alam na kakaunti sa'yo based on kung pagkakakilala ko sa'yo, based sa nakikita ko sa'yo. Pero other than that, wala na po. Kaya, sa ating most of our sins and mistakes, di ba minsan or karaniwan, madalas, tayo ang mas nakakaalam. Wala naman tayong mga kasalanan siguro na ginagawa o kalokohan na ginagawa, kung meron man, na ginagawa natin publicly. Diba? So, hindi lahat ng tao nalalaman yung ating mga ginagawa. In the same way, yung mga kabutihan nyo rin naman, sometimes hindi nalalaman yun ng kapwa natin o ng ibang tao. So, ito yung katotohanan na you are the one who knows yourself best. At din naman ang sinasabi ng talata. No? Who knows a person thought except their own spirit within them. Kaya walang ibang dapat humatol kundi yung ating mga sarili. Para sa ating mga sarili. Number 3, to test whether our faith is genuine. Yun yung binasa natin kanina na examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Of course, kung tayo po yung nandirito, tayo umatin upang kilalanin, sambahin ng ating Diyos, ganapin yung ating mga pagsamba sa Kanya, yung mga inutos niya sa atin, ipinapakita natin yung ating pananampalataya. But how about when we are outside? What about when we are in our workplace, in our school, in our neighborhood? Paano natin pinapakita yung ating pananampalataya, yung ating way of life? Dito natin matetest kung talaga bang ang ating pananampalataya ay tunay. Kung saan nakikita ito sa ating pamumuhay, hindi lamang sa tuwing unang araw ng sanlinggo, kundi natural na natin ginagawa or ating way of life. Natural na sa atin, sa ating pamumuhay, kung saan man tayo naroon. No? Kaya mahalaga na saliksikin natin yung ating sarili para malaman natin to test if our faith is genuine. Number 4, to prevent self-deception and hypocrisy. Ayan. Merong sa atin, sa mga tao, na ultimo sarili na niya, niloloko niya pa or nagpapakabalat kayo o hindi nagpapakatotoo sa sarili niya. Sabi po sa James chapter 1 verse 22 to 24, sabi po, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Dinadaya ninyong inyong sarili. Bakit? Do what it says.
Sabi nga nun, do not merely listen to the word because you just deceive yourselves. Do it. Sabi, anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. So, inihalimbawa sa isang taong nananalamin, gumagamit ng salamin para makita yung kanyang sarili. No? Sa pagkakataon o sa moment na tinitignan mo yung sarili mo sa salamin, alam mo yung itsura mo. Kabisado mo yung hawi ng buhok mo, yung kapal ng makeup mo, kung meron ano. But, when after you go away, no? Nakakalimutan mo na kung ano yung itsura mo. So, ganun din kapag ikaw ay nakikinig ng salita, pagkatapos, hindi mo naman ito ina-apply o ginagawa. Ganun yung simpleng example na pinigay dito sa James. And number 5, to prepare us to worship God rightly. Yan, yung ating paghahanda na binabanggit ko kanina. Kaya pinanong natin ating mga paano ba tayo naghahanda? Kung sa ibang bagay nga, naghahanda tayo, sa trabaho, pag meron tayong meeting, kaming mga preachers, naghahanda kami ng lesson. No? And paano yung, pero itong ipinag-uutos sa atin, how do we examine ourselves? To prepare us to worship God rightly. Let us read 1 Corinthians chapter 11, verse 28 to 34. Pero ito muna yung ating babasahin. Sabi po dyan, let a man examine himself. Yun yung pag-preparation, no? Sa ating pagkain ng tinapay at sa pag-inom ng katas ng ubas. So, let him eat of that bread and drink of that cup. Alamin natin mamaya-maya, bakit ito sinabi ni Apostol Pablo? Ano yung konteksto ng passage na ito? Bakit ito sinabi? Ano yung sitwasyon ng mga taga-Korinto o ng taong kanyang sinusulatan noong panahon ito? So, bakit sinabi ni Apostol Pablo? Let him examine himself. So let him eat of that bread and drink of that cup. So mga kapatid, yan po yung 5 dahilan kung bakit tayo pinahayaan ng Diyos na saliksikin ang ating mga sarili. To let us repent and correct ourselves. Nung sa ganun, hindi na ang Diyos ang magdisiplina sa atin at hindi tayo mahatulan kasama ang sanlibutan, katulad ng ating binasa. Because you are the ones who knows best, you are the one who knows yourself. No? To test whether your faith is genuine. To prevent self-deception and hypocrisy, to prepare us to worship God correctly. Now, why was it said, but let one examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup? What is the context and what is the reason for this? Bakit niya sinabi at ano ang konteksto sa sulat na ito? Alamin natin agad, mga kapatid. So, para maipa-illustrate ko sa inyo yung nangyari o yung panahon nila, so naglagay ako ng pictures dyan, to imagine what happened during that time. Makikita nyo, nagkakagulo sila sa pagkain, nag-aagawan. Merong kaguluhan. Walang kaayusan yung kanilang pagtitipon. Sa madaling salita, nagkakagulo sila sa pagkain, nag-aagawan. Walang pagkakaisa. So Paul rebuked the Corinthians believers because when they came together, sabi po dyan, instead of showing unity, reverence, and love, there were divisions among them. Ito, diniscuss sa atin to, tinatalaki sa atin ito ni Brother Bambot, yung pag may sulat, may problema. At isa yun sa problema nila, there were divisions among them. Walang pagkakaisa, may kaguluhan. Kaya nga po, diyan sa pagkakataon, babasahin ko po sa inyo, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 21. Sabi niya Apostol Pablo sa kanila,
sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa ay kumukuha ng kanya-kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba. At ang isa ay gutom, at ang iba'y lasing. Makita nyo, nagkakaubusan ng pagkain at yung iba nagpapakalasing. O, some were eating ahead of others and some were getting full. Some were left hungry and some others were dropped in. So, imagine niyo ganun kagulo yung kanilang pagtitipon sa pagkain noong ng tinapay at nung katas ng ubas. Nagkakaubusan, yung iba nagpapakabusog na para bang hindi sila kumain. No? Sabi nga ni Apostol Pablo, wala ba kayong mga bahay para doon kayo maghapunan? So, yun yung ating patutungayan sa konteksto nito. And then, Paul then reminded them that Lord's Supper is sacred. And number one, inisa-isa ko po, the bread points to the body of Christ, the cup points to the blood of Christ, of our Lord Jesus Christ, and the supper proclaims the Lord's death until He comes. Ito po yung madalas natin binabasa kapag tayo po ay kumakain at umiinom. No? Dito po sa bilang pag-alaala ng kamatayan ng ating Panginoon, ito po yung kanyang sinabi. Nababasahin ko po sa inyo sa verse 23 naman po. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus nung gabing siya ipagkamino ay dumampot ng tinapay. O ano yung tinapay na ito? At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan. No? The bread points to the body of Christ. Na ay pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipa ng aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagsisinom sa pag-alaala sa akin. So the cup points the blood of Christ and the supper proclaims that gagawin natin ito hanggang sa dumating siya. So ganito yung kahalagahan noong ginagawa rin natin na pagkain at pag-inom bilang pag-alaala sa ating Panginoon. So ang sinasabi niya Apostol Pablo, no? Let's go on. Ano pang sinasabi niya? So after saying that those who eat and drink unworthy are guilty concerning the body and the blood of the Lord, Paul gives the instruction, but let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. Sabi po doon sa 27, verse 27, kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So, hindi ito isang ordinaryong meal kung saan na para bang hapunan lang na ginagawa natin sa ating mga bahay kung tayo kumakain. Sa mga kapatid, ito'y mahalaga at sagrado. No? Sinasabi nga dito, merong mga hindi karapat-dapat. Sapagkat meron nga kung dapat gawin, meron tayong duty na dapat gawin. Yun yung ating pagsaliksik o pagsiyasat sa ating mga sarili. Bago natin ginagawa o inaalala yung ating Panginoon kung kanyang kamatayan. So sinasabi dyan, mayroong mga hindi karapat-dapat at itong mga ito are guilty concerning the body and the blood of the Lord. At doon niya sinabi, no? Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. No? Paano mo sasabing hindi mo kinikilala, hindi mo binibigyan respeto, parangal yung pag-alaala. Kaya nga may kaguluhan, may pag-aagawan, may papakalasin. So alam ko naman na hindi natin ito problema. No? Hindi naman natin isinasagawang may kaguluhan yung ating pag-alaala sa kamatayan ng Panginoon. No? Tuloy ko lang po yung pagbasa
Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hapon sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kaya po doon sinabi, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink. So bakit ito sinabi ni Apostol Pablo? To simplify, meron dalawang bagay na mahalaga po dito na dapat nating tandaan. So, number one, to correct their irreverence towards the Lord's Supper. Yun, yung kanilang gawain, yung kanilang paguluhan, yung kanilang pag-ugali ng pag-conduct nitoong gawain ito. Yun yung nire-review. Sinasaway ni Apostol Pablo sa kanila, no? To correct their reverence towards the Lord's Supper. The Corinthians were treating the supper as an ordinary meal, not as a holy remembrance of Christ's sacrifice or sacrifice. Paul wanted them to seriously reflect on what they are doing. Seryosohin natin, bigyan natin respeto ang sagradong gawain. Yung sinasabi niya Apostol sa kanila. Although hindi natin yan, hindi natin yan problema. And number two, to make them search their heart when partaking the bread and drinking the cup. Examine himself means each believer must look inward. Hindi lang yung ating appearance yung ating paghahanda, yung ating physical appearance yung ating ihahanda sa tuwing tayo ay aatin sa ating pagsamba, yung ating pagganap, kundi yung ating pangkaloobang tao. We must examine ourselves. So whether we can ask like this, no, yung mga ganitong questions, am I approach the Lord sincerely? Ako ba'y sincero? Ako ba'y seryoso? Sa tuwing ako ay dumadalo, tuwing unang araw ng Sanlinggo at sa pagganap ng mga gawain spiritual na ito. Am I living in known sin without repentance? Although ako yung nagsisimba, but am I living in sin without repentance? Ako ba'y nasa aking kasalanan pa rin? So, yun yung isa sa factor na hindi mo kinikilala yung kanyang katawan. Hindi lamang yun basta pagkilala. Alam mo, nabasa mo, alam mo na siya'y namatay para sa kasalanan. But, winawalang halaga mo o hindi mo kinikilala when you are still living in sin nang hindi nagsisisi para sa mga ito. No? Am I coming with reverence and faith? Ako ba'y may paggalang at pananampalataya sa paggawa nito? Or am I treating fellow believers with love and respect? Ako ba'y umiibig sa aking kapwa, sa aking kapatid? O yan po. Or yan po yung maaari nating tanungin sa ating mga sarili to search our heart, to examine ourselves. Every time na tayo po ay a-attend or gaganap ng mga ipinaputos ng Diyos, yung pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon. So, dalawang reason po, mga kapatid, to correct their irreverence conduct towards Lord's Supper and to examine ourselves. Yan po yung dalawang bagay. Kung bakit sinulat ni Apostol Paul. So, doon naman sa pangalawa, na examine yourselves to see whether you are in the faith. So, Paul said Paul said this in the middle of warning to the Corinthians before his third visit. He had already warned them that if he came and found persistence or unrepented sin, he would not spare them. Diba? Sa Second Corinthians chapter 13, verse 5, siya sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukan ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman na sa kanang inyong sarili na si Yesu Cristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakpil na. So sa konteksto po, sabi niya po dito sa chapter 13, verse 2, sinabi ko na nung una, at muli
at muling aking ipinagpapauna gaya ng ako'y nahaharap ng ikalawa. Gayon din ngayon, na ako'y wala sa harapan, na sa mga nagkasala ng una at sa mga iba pa, na kung ako'y pumaryang muli, ay hindi ko na patatawarin. Kaya nagwawaling na siya na kung kayo'y magmamatigas pa, no? Nung sinabi ko na nung una, pati nung pangalawang pagparian ko, sinabi niya na. So some in Corinth were also demanding proof that if Christ was really speaking through Paul. So meron pa mga naghihinala sa kanya. No? Sabi sa verse 3, yamang nagsisihanap kayo ng isang katunayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin. Na siya sa inyo ay hindi mahina, kundi sa inyo ay makapangyarihan. They are demanding proof. Naghahanap pa kayo ng katunayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin, sabi niya. So Paul turns the challenge back on them that examine yourselves to see whether you are in the faith and test yourselves, sabi niya po. So, bakit niya po sinabi? To make them focus only on testing Paul and start testing themselves. To call them to genuine self-examination. Whether examine yourself, whether you are in the faith. To move them to repentance before he arrived. And to perfect the church, not merely to condemn it. Basahin natin yung nasa verse 9. Ito yung panalangin ni Apostol Pablo sa kanya. Sapagkat kami natutuwa kung kami mahihina at kung kayo'y malalakas. At ito naman ang idinadalangin namin sa mga tigbagay ang inyong pagkasaklan. Itong sinasabi niyang examine yourselves, hindi para i-condemn kayo, hindi para sirain kayo, kundi to perfect para sa inyong ikakasaktan. Basahin din natin yung nasa verse 10 pala, mga kapatid. Dahil dito'y sinusulat ko ang mga bagay na ito, samantalang ako'y wala sa harapan, upang kung nasa harapan ay huwag akong gumamit ng kabagsikan. No? Para pagdating niya dyan, hindi na siya gumamit ng kabagsikan. Sabi niya, ayon sa kapamahalaang ibinibigay sa akin ng Panginoon, sabi, para saan? Para sa ikatitibay, hindi sa ikagitiba. Yun yung mga purpose kung bakit dapat nating saligsikin ang ating mga sarili, siyasatin ang ating mga sarili. No? Na to perfect yung ating gawing sakdal tayo as a church. And sa ikatitibay, hindi sa ikatitiba. Sa ating binasa. So to conclude this lesson, dito tayo sa last part na ng ating Bible study. So self-examination is a biblical duty of every Christian. It is a sincere and honest checking of hearts, conduct, motives, and faith before God. Yung ating paghahanda inwardly. Do not approach worship or the Lord's Supper carelessly, selfishly, or irreverently. Nakatulad ng pagkakamali ng Church of Corinth. Examining ourselves help us to come before God with repentance, reverence, sincerity, and faith. Dito natin mapapatunayan sa ating sarili yung ating pagsisisi, ating pananampalataya at sincerity. So, what lesson can we learn from this? Again, self-examination is for correction, not destruction, mga kapatid. So, para sa atin pa lang, mahatulan na natin ang ating sarili, makorek na natin yung ating conducts. What God wants us to judge ourselves so that we may repent and be corrected before heavier discipline becomes necessary. Bago pa tayo hatulan. Self-examination helps us worship rightly. Paul rebuked the Corinthians because they treated the Lord's Supper carelessly. May kapabayaan, may pagkakagulo, walang pagkakaisa. So worship must be done with reverence, love, humility, and understanding of Christ's sacrifice. Number 3, self-examination tests whether our faith is genuine.
So believers should not only test others or question others, but should first ask themselves whether Christ is truly seen in their lives. Sa ating pamumuhay, sa araw-araw. Hindi lamang po tuwing unang araw ng sanlinggo. Number 4, self-examination guards us from hypocrisy and self-deception. A person can hear God's word. No? Maaring nakikinig ka ng salita and still deceive ourselves if he does not obey it. So the Christian life is not just hearing or speaking, but honest obedience. Self-examination is personal and serious. A person knows his own inner thoughts better than others do. So this means that self-examination must be honest, and we must ask what is really in our heart before or in front of God. So, yun lamang po yung ating mga takeaways sa lesson na ito, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana nakapamahagi ako ng isang aral at mga salitang magpapalakas po sa pananampalataya natin sa ating Diyos, ating sinasabi. Maraming salamat. Thank you.